umaga mga ka-Agri-TV! Kumusta na? At kumusta na rin ang ating mga pets? Kung meron kayong katanungan patungkol sa inyong mga alaga, manood na kayo dito sa aming show. Dahil dito, hindi lang po kami pang-agrihan, kundi pang-pets pa. Kaya tara na! Panoorin nyo ang aming episode dito sa Agri-TV at iba pa. Alagang Avli Biocare is brought to you by Avli Biocare. Good morning mga Agri-TV! Ito po muli ang iyong millennial vet friend dito sa Alagang Avli Biocare. At ang pag-uusapan natin ngayong episode ay about yung mga common diseases sa heart ng ating mga pusa. Lingid sa kaalaman ng marami ay nagkakaroon din ng problema sa puso ng ating mga pusa. Ang mga common na senyales nito ay may fracture yung paa sa likod ng ating mga pusa. Pero kapag in-x-ray siya is pwedeng wala pala. Pero ang nangyayari sa kanya is yung tinatawag na feline aortic thromboembolism na kung saan yung dugo ng pusa ay nabubuo at the same time naglalodge doon sa artery, doon sa malapit doon sa likod. Tapos, kapag nabarhan yung daanan ng dugo, ay hindi na makadaloy na maayos yung dugo. At the same time, is kapag walang blood supply yung likod na paa ng ating mga alagang pusa, is dun na sila nagkakaroon ng mga hindi nakakalakad or pwedeng nagiging bluish yung likod ng paa. Bakit madalas nagkakaroon ng problem or nabubuo yung mga dugo? Dahil ang ating mga pusa kasi is very prone or normal lang na sila ay pump ng pump ng pump ng pump. Walang katigilang pump yung kanilang puso. Kaya ang nangyayari is very prone sila sa pagkakaroon ng problema sa puso. Ang mga susunod naman dito is tinatawag na hypertrophic cardiomyopathy. Yun. So, kabaliktaran doon sa dilated cardiomyopathy ng mga alaga nating aso, ang nangyayari naman dito sa mga pusa is nangangapal yung muscle dito sa left ventricle, na kung saan kapag nangapal yung muscle dito, instead na magkaroon or maipon yung dugo dito sa space na ito, ay hindi na siya nakakaipon. Kaya nakukulangan din ng blood supply yung papunta doon sa buong katawan. Kapag halimbawa is hindi nakakaikot ng maayos yung dugo or madidistribute papunta doon sa dapat niyang puntahan na parte ng kanyang katawan, is naiipon na lang siya doon. Pwedeng maipon siya sa baga, at the same time pwedeng doon sa mismong buong puso. Meron din tayong tinatawag na pericardial effusion, na kung saan nagtutubig yung sac na bumabalot doon sa puso ng ating mga alaga. Kaya lumalabas yung mga senyales na pwede siyang umubo or pwedeng palagi siyang hinihingal, or at the same time nawawalan sila ng malay, or at the same time yung tinatawag na parang mag-fainting. Yun yung syncope, or pwedeng ikamatay nila yon. Pinaka-importante na as they age is regular na nagpapacheck up sa ating mga veterinaryo para kung may mga recommendations or supplementations na ibibigay sila sa inyo para makaiwas tayo ng mga pagkakaroon ng problema sa puso. Kasi itong nabanggit kasi natin is acquired, ibig sabihin nakukuha siya habang tumatanda sila, is pwede pa rin naman na ma-prolong natin yung buhay nila kapag halimbawa is maibibigay natin yung mga kailangan nila. Sana nakapagbigay tayo ng magandang ideas kung ano yung mga problems na dapat nating malaman with regard sa heart ng ating mga cats and dogs. Kaya sa susunod na episode na pag-uusapan natin is ano-ano yung mga gamit na kailangan na gawin or mga procedures na kailangan nating or mga laboratory na kailangan
gawin ng ating mga veterinary clinic para sa ganun is malaman natin kung meron ba talagang problem ang ating mga alaga with regards to the heart. Muli, ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dandy dito sa Alagang Avli Biocare. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan. Alagang Avli Biocare was brought to you by Avli Biocare. Ang Avli Biocare's Cat Corner ay hatid sa inyo ng Avli Biocare. Good morning, Avli Biocare's Cat Corner. Welcome to the Cats of AJ compound. Nung simula nung bata ako, mahilig naman talaga ako sa pets. So I have had dogs. Pero nung medyo malaki-laki na ako, nagkaroon na ako ng anak, dito sa compound namin, maraming stray cats. Tapos there was one time na yung lola ko may natapakan siyang stray cat. So we had to take care of that cat. You have to monitor for 2 weeks. So pinakain namin si Catriona. Yan, that was our first official rescue. Because you feed her so that nandyan lang siya, dumami na sila ng dumami. So doon nagsimula actually yung Cats of AJ compound. Nauna actually is yung strays dito sa compound. And then eventually I decided to also take in my own cat who is a Persian. So I have Persian cats inside the house. Ang original namin, si Catriona, si Tagpi, si Blue Eyes. Because the compound naman is open. We leave food outside kasi sa garahe. So pag sa gabi, dumadami sila ng dumadami. Hanggang sa hindi na sila umaalis. Pinakapon naman namin sila. Yun yung naging project na nagstay na sila because when the cats are kapon, they're spayed and neutered, they explore less kasi hindi na sila naghahanap ng mate, right? So nagstay na lang talaga sila dito sa compound. Right now, I have 30 rescue cats, 30, and then I have 3 Persian cats. Pag uwi mo, lahat sila sasalubong sa'yo. Contrary to what other people would say, 'di ba? Hindi masyadong walang pakialam yung mga cats, yung dogs ang sasalubong. Itong mga cats ko, grabe sila sumalubong. Pagbukas ko pa lang ng gate, nandun na sila lahat. But they really make me happy. Iba-iba yung feeling, iba yung sense of comfort that they bring, lalo na when they purr. And they need, yung parang nagmamasahe sila, they make biscuits, yung tawag natin, 'di ba? Iba-iba yung sense of comfort. And my son, he's 15 now. When we started taking care of cats, he was 6 or 7. He even had a school project where he spoke about how to take care of cats, yung kapon, ganyan. So, ang ganda din ng impact sa buhay ng bata na we get to teach them how to treat non-humans properly. Sa compound-wise naman, wala kaming problemang iniisip sa daga. When we have rats inside the house, I bring the rescues inside the house, huliin yung daga. There was even a time na when we were building the cattery, I had 5 giant rats outside of the cattery door. As in, kadiri talaga. Pero they give it to you as gift eh. Parang pa-thank you. So, iba yung return na binibigay ng mga cats. Especially when you know that you are able to provide for them, give them good shelter, give them food, diba? Iba yung sense of fulfillment, kumbaga. I make sure that they have food talaga. That's number 1. Food and fresh water. So, because we're not a huge shelter, this is a self-sustained mini shelter, kumbaga. So, I make sure I set aside a portion of my salary. So, yun. Number 1, I make sure that they have food, they have water, they're brought to the vet, they're given their medicines if they need medicines, they have clean litter boxes. Dati naman, wala kaming litter box, dyan lang sila sa labas. But of course, we have to be mindful of how others also would react to the mess. So we had to give them litter boxes. Yan. And then, every day, we make sure either ako or yung anak ko will stay inside the cattery for a few minutes for cuddles and play. Yun naman, very low maintenance ang cats actually. That's why I prefer cats now more than dogs because they're very low maintenance. Konting love lang yung hihingin nila sa'yo. Wala na silang pakialam. So just make sure that they have their basic needs plus the extra love and care. Thank you for watching today's episode sa Avli Biocare's Cat Corner dito sa Cats of AJ compound. Next week, we will talk about
paano ba mag-alaga ng 30 rescue cats. And that's a lot. And my son will be joining me, so I hope you watch us next week. Tandaan, basta alagang Avli BioCare, alagang may kalidad yan. Ang Avli BioCare's Cat Corner ay inihatid sa inyo ng Avli BioCare. Nutrition Talk with Yum Yum is brought to you by Yum Yum Dog Food. Isang yum-yum na araw sa inyong lahat! This is your Ambassador Daniela na laging present sa mga kwentong aso, alaga man o kabarkada. Ngayong araw, samahan niyo ko sa isang masaya at mabalahibong adventure dito sa Lim Sanity Kennels, kung saan makikita natin ang dalawa world-class na dog breeds na siguradong papalambutin ang puso niyo. Ang majestic na smiling Samoyed at ang gentle giant na Old English Sheepdog. Handa na ba kayong ma-in-love sa charm at kulit ng kanilang mga alaga? Tara na't kilalanin sila on today's episode of Nutrition Talk with Yum Yum. Bali, nag-umpisa yung Lim Sanity Kennel 2002. Nag-start kami with Pitbull Terriers actually. And then, nung medyo mga maybe 2 to 3 years after, nag-miniature Bull Terrier naman kami. Hanggat sa dumami yung breed, nagdagdag na kami ng mga Old English, nagdagdag kami ng iba pang Terriers, Samoyed, yung mga ganyan. So, ang nangyari, from breeder, naging parang brand ambassador. Regarding sa breeds naman, kaya kami nag-Samoyed in particular. Kasi yung Samoyed, isa sa pinakamalambing na breed. We started, yun nga, nag-train kami ng Samoyed. Tapos yun yung mga una naming dinadala. And then, nag-isip kami ng ano pa yung pwedeng dogs na mabibit-bit namin na same effect, yung ganun din, cute, na malalaki. So, that's the time na napunta kami with Old English. Nung iba ang dog food namin, mas mahirap Kasi pag hindi nahiyang, basa. Pag basa, kailangan mo hugasan, kailangan mo sabunan. So, nung time na natutunan namin or natuklasan namin nga yung Yum Yum, pag dumumi, nung hiyang lahat, dadamputin mo halos pupunasan mo na lang yung naiwan. Yun nga, less yung paglilinis, less yung kailangan mo magbasa araw-araw. Kasi nga, pag maayos ang dog food, maayos ang stool, iba rin yung amoy ng aso. Meron kasing dog food na pagputi ang aso, nagmamansya siya sa coat Pero eto nga, wala kaming na-encounter na problema. When it comes to feeding namin, kasi in particular, itong dog food na Yum Yum, pag-adult namin, one time lang talaga kami nagpapakain. Pero pag puppy, doon lang kami nagmo-multiple feeding kasi iba ang requirements ng tuta sa adult So, ayun nga. Tapos, before kasi, bukod sa dog food, kailangan pa namin magbigay ng mga other supplements nga. But, nung nalaman din namin na halos yan, may mga omega-3 vitamins na rin sila. So, pati coat kasama na-lessen din yung pagbili namin ng ibang supplements since provided na ito ng Yum Yum. Very reasonable din kasi yung price niya With the quality of the dog food, to be honest, kaya nila sabayan kahit yung mas matataas na value. So, we suggest or we highly recommend na try nyo rin yung Yum Yum. Dahil bukod sa dadali yung management, reasonable pa yung presyo nila. Ang saya ng episode natin today, di ba mga ka-Yum Yum?
nakilala natin ang mga charming na Samoyed na laging nakangiti at fluffy, cuddly giant na Old English Sheepdog. Dalawang breed na hindi lamang adorable, kundi nangangailangan din ng tamang nutrisyon para mapanatiling happy and healthy. At syempre sa tulong ng Yum Yum Dog Food, siguradong ganado at busog ang inyong mga alaga anuman ang breed. Ako po si Daniela, ang inyong Yum Ambassador at maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Nutrition Talk with Yum Yum. Yum Yum sa lasa, Yum Yum sa sustansya. Nutrition Talk with Yum Yum was brought to you by Yum Yum Dog Food. Kapihan at Sari Manukan with the Sari Manok Industry Champion is brought to you by Sari Manok Feeds. Magandang araw mga kasari manok. Ako po si Romel Decal, ang kaalyado nyo sa pagpupugo. Para sa Kapihan at Sari Manukan, kasama ang mga Sari Manok Industry Champions. Samahan nyo kami sa puguan na magbabahagi ng kanilang pagsisimula, nalalaman at natutunan sa larangan ng pagpupugo. Samahan nyo kami sa The Isarog Farmhouse dito sa Pili, Camarines Sur. Ako si Teresita Barameda ng The Isarog Farmhouse. Anak ko po ang may-ari ng farm na ito. And why quail? Sa umpisa, it's just a trial. Gusto niya lang probaran yung mga narinig-rinig niya. Hanggang sa hindi naman akalain na sa kasusubok namin ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-aalaga ng quail, hanggang sa matuklasan namin ang magandang dulot ng Sunshine Quail Layer. Nagsimula kami sa 500. May nakilala kami na nag-aano ng RTL, doon kami nakakuha. And then, nung nag-alaga na kami, may mga challenges. Halimbawa, yung tapo na ng poop. Kaya ang ginagawa namin, yung poop, linalagyan namin nung racial baga ng palay para yung basa niya matuyo, ma-absorb. Sanitation ng kulungan, routine ng trabaho ng mga helpers namin. Kailangan yung mag-aalaga talaga mag-focus sa paglilinis, sanitation ng kulungan. Ang pa namin sa quail, kasi matatanda na sila, yung kanilang pangingitlog nababawasan na. Mahina na silang mangitlog. Nasasayang kaming pagkain ng pagkain tapos mahina naman ang return. Kaya ipinapagbili namin. Ang problema, wala kaming gaanong suki na bumibili ng mga kal. Naranasan ko po sa pagkukwil, masama yung panahon, hindi naman natin inasahan, na-stress sila. Minsan pag masama yung panahon, yung itlog nila may kulay na itim. Ibig sabihin ng kulay itim is yung parang nasisira yung mattress nila kasi na-stress sila. Naranasan din namin yung maliit ang production namin. So naglipat po kami ng pagkain ng Quail Sunshine Crumble. Kaya yun, nakita ko na maganda yung performance ng pag-itlog, tuloy-tuloy na po kami doon. Normal man na pag nag-aalaga ka ng quail, may mga challenges, may mga kahirapan kaming nararamdaman. Ngunit, ang technician ng Sari Manok, laging nakahandang umalalay sa anumang aming problema, isang tawag mo lang sa kanya, pupunta na siya. Kami po ay matapat na tagapagtangkilik ng inyong produkto. Kahit sa simula pa lamang, inyo na pong produktong Sunshine Quail Layer ang ginagamit namin. Maraming tukso, pero ayaw namin magpatukso dahil subok na namin ang inyong produkto.
Bilib kami sa inyo, Kasari Manok, The Isarog Farmhouse. Nasabi-sabi ni Tita Teresita at ang kanyang farm manager na si Sir Leo na kapag tumatanda ang pugo, numinipis ang kanilang mga itlog. Pinapayo namin na haluan ng isang chick booster or quail booster ang quail laying feeds natin. Ang halo, 3 quail laying with 1 quail booster or starter at yun ang ipapakain natin sa mga nagkakaedad na pugo para gumanda ulit ang kanilang katawan at gumanda ulit ang kalidad ng kanilang itlog. Meron pang isang tanong, ang sanitation sa puguan, nahihirapan sila pero number 1 talagang concern ang ating kalinisan sa ating puguan. Kailangan talaga every day o kung hindi man every other day ang paglilinis hindi lang sa puguan at hindi lang sa ipot kundi pati dun sa imbakan ng ating ipot para hindi tayo mareklamo at maging masaya ang ating mga pugo. Ako po si Romel Decal, ang kaalyado nyo sa pagpupugo dito sa Kapihan at Sari Manukan with the Sari Manok Industry Champions. Happy Quail Racing! Kapihan at Sari Manukan with the Sari Manok Industry Champions was brought to you by Sari Manok Feeds. Samahan niyo po kami sa 3 araw na makabuluhang pagtitipon ng Philippine Poultry Show and ILDEX sa August 27 to 29 sa SMX Convention Center. Para po makaregister, pumunta po kayo sa aming Facebook page. Makikita niyo po doon ng link upang paano mag-sign up at makapasok ng libre sa aming show. Numero 1 Alaga is brought to you by Uno Plus Hog Feeds and Animal Health. Magandang araw mga kabalikat! Ako si Doc Gay Lango, ang inyong kaagapay sa matagumpay at ligtas na pagbababuyan. Alam nyo bang sa bawat pawisang araw sa pigpen ay may pangarap na inaasinta? Ang maging matagumpay sa sariling paraan. Ito ang kwento ng economics ng pag-aalaga ng baboy para sa mga maliliit na mag-aalaga na may malaking pangarap. Dati, wala akong alam sa gastos at kita. Pakain lang ako ng pakain, benta lang ng benta. Pero nung natutunan ko kung paano i-budget ang feeds, gamot at iba pa, nakita ko kung paano kumita sa tulong ng mga kabalikat technicians. Alam nyo bang sa bawat biik na inaalagaan ay may tinatawag na cost per head? Dito pumapasok ang tamang pagkwenta mula sa feeds, mga kuryente, bitamina at labor. Narito ang isa nating kabalikat upang magbigay ng sample cost breakdown. Mga kabalikat, mahalagang malaman natin ang kita sa pag-aalaga ng baboy. Narito ang sample cost breakdown per head depende sa inyong lugar. Halimbawa, sa ating mga biik, for the average of 5,000 pesos per head, then sa ating mga naman po sa feeds, from pre-start, starter, grower, and finisher, nag-average po tayo dyan ng 6,000 to 7,000 pesos. Then pagdating naman po sa bitamina at paggagamot ng ating mga alagang baboy, average po ng 500 pesos. Then sa ating consumption naman po ng electricity, nasa 300 pesos. Then for the labor of mga nag-aalaga, 1,000 pesos. Ang total po natin dyan is 13,000 average per head po ang gastos natin. Then, pag pinakain po natin ang ating mga alaga, within 105 days,
for the average of 85 to 90 kilos, sabihin na natin na 250 per kilo ang live weight sa inyong lugar, magkakaroon po tayo ng total na 22,500. Kung 22,500 ang total, ibabawas po natin ang expenses na 13,000, nasa 9,500 pesos per head po ang ating kita. Mahalaga na malaman natin ang expenses sa pag-aalaga ng baboy upang malaman natin kung tayo ba ay kumikita. Hindi man milyon-milyon agad, pero siguradong hakbang ito patungo sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Ang sekreto, maging matalino sa pagpili ng feeds at sistema ng pag-aalaga. Dito pumapasok ang mga produkto gaya ng Uno Plus Feeds, kompleto, subok at swak sa budget, lalo na sa mga backyard racers. Simula nung gumamit kami ng Uno Plus Feeds, lumit ang aming gastos, mabilis lumaki ang aming mga alaga dahil sa nutrisyon na nanggagaling sa Uno Feeds. Hindi kami lugi, tuloy-tuloy ang kita. Sa pig farming, mahalagang hindi lang sipag ang puhunan. Kailangan din ang sipag mag-compute, magplano at magbantay sa gastos. Ang economic sa pag-aalaga ng baboy ay hindi para sa mayayaman lang. Ito ay para sa bawat masisipag, may tiyaga at tamang kaalaman. Sa tulong ng Uno Plus Feeds, ang pangarap ay pwedeng unti-unting matupad, mula simpleng pig pen hanggang sa masaganang kinabukasan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming social media pages o kontakin ang pinakamalapit na distributor. Ako si Gail Lango at ito ang numero 1 alaga. Hanggang sa muli, mga kabalikan. Ang ating numero 1 tip for today. Kapag malamig ang panahon at hindi kayang mapainit ng hawla ang mga baboy na alaga, maaaring gumamit ng mga mainit na mating o bumbilya para makamit ang tamang temperatura. At iyan ang ating numero 1 tip for today. Numero 1 alaga was brought to you by Uno Plus Hog Feeds and Animal Health. Sana po ay marami kayong natutunan sa aming episode ngayong umaga sa Agri TV. Magkita po tayo next week at marami kaming i-share na mga impormasyon patungkol sa agrihan at pet care. Ako po si Doc Jomar ng Consulta Vet para sa Agri TV at iba pa.